Ay, magandang umaga po sa lahat. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ito para maintindihan ninyo yung patungkol ba sa warning o babala ni Ginoong Enrile, yung pinakamatandang kurakot sa buong mundo na binabalaan niya ang mga OFW na ayaw mag-remit ngayong linggo. Okay? So ano ba ang meron dyan? Yan ba ay legal o illegal? Nasa saklaw ba yan ng karapatan ng bawat tao? Yan ang ating pag-usapan sa ngayon. Meron bang batas na nagbabawal dyan? Yan din kasama sa pag-usapan natin. Maigsi lamang po ito. Magandang umaga, Bernard Magtibay. So, ngayon, ang ating po pag-usapan ay nais ko lang sabihin po sa inyo ay perpekto po na karapatan ng kahit sino yung hindi magpadala ng pera. Halimbawa, ako, nagpapadala ako ng pera lagi para sa aking tatay na halos hindi makatayo sa kama dahil nga may prostate cancer siya. At lagi ko siya pinapadalhan ng pambili ng bigas, pambayad ng kuryente sa bahay namin doon sa probinsya, sa Coronadal City, at pinapadalan ko siyang pera pangkain nila, ang bili niyang gamot. Ay pasalamat naman ako kay at nakapagbigay ng tulong ang salamat ako kay Congressman Peter Miguel dahil malapit na sa pamilya namin at kahit hanggang ngayon na kahit binibira ko yung mga congressmen ay nagbibigay pa rin siya ng tulong panggamot, pambili ng gamot. Pero yun naman po ay karapatan naman ng tatay ko bilang senior citizen. Mas senior citizen din ako, senior citizen siya. So anyway, ang pagbipadala po ng pera ng bawat isa sa inyo papunta sa inyong kamag-anak ay sulong karapatan ninyo. Wala pong makapagdikta sa inyo kahit ang inyong kapatid o nanay nyo o tatay nyo. Walang pwedeng magsabi sa inyo na mag-utos na padalhan nyo sila ng pera. Tanging panghihingi lamang. Ang tawag dyan ay bukal sa loob ninyo, nasisiyahan kayo kapag nagbigay kayo ng pera sa inyong mga kamag-anak. Marami dyan nagbibigay ng pera, papadala ay patungkol sa pagbabayad ng tuition, patungkol sa pambili ng gamot. Kagaya ko, pambili ng gamot, pambayad ng kuryente sa bahay namin dun sa probinsya, pambayad sa tubig, pambili ng bigas, lahat-lahat tinutulungan ko kasi ang tatay ko ay hindi na po makapagtrabaho. So ang nanay ko namatay, mula nung namatay ang nanay ko, ay parang wala na siyang ganang mabuhay. So pilit ko po siya pinapadalhan ng pera para magiging masaya. So ganun ang kaugalian ng Pilipino. Kaya nga pag meron kaming OFW, kagaya sa akin, OFW yung kapatid kong board member na namatay sa cancer noong June 10, 2023, ay nagpapadala lagi yun ng pera para sa nanay tatay ko. Lalo pa nung naging singer po siya sa halos lahat ng buhay niya, although nagtapos siya sa AB English. So mas pinili niya kasi mahilig sa musika, naging member siya o kasapi siya ng all-female band. At halos nauna pa sila sa grupo ni Mercy Sunod. Sila po ang all-female band na noon matagal na tumugtog sa Thailand. At all-female band at nag-solo band siya nung nag-abroad siya sa UAE at sa kahit ibang bansa pa. Nagkumanta rin siya sa mga naging singer din siya doon sa iba pang mga sa Japan, nakapunta din siya. So ganun ang mga kapatid natin na mga OFW, halos lahat tayong pamilya nating Pilipino ay may kani-kanyang OFW. Tapos ganun din ang kapatid ko na nagtrabaho ng nurse sa Texas, USA, ay lagi siya nagpapadala ng pera sa nanay tatay ko. At perfectly, kung minsan, hindi naman namin mapilit kung magbibigay o hindi. Pero at least, karapatan po ng bawat isa sa atin kung magpadala tayo ng pera sa ating tatay at nanay o sa ating mga anak o sa ating mga kapatid o sa ating mga pamangkin. Dapat ng mga OFW natin ay sila lahat po nagpapadala. Actually, yung ganong ugali ng bawat Pilipino na mapagbigay sa kanya-kanyang mga kadugo. Yun po ay tititingnan ko na isa sa pinaka malakas na pundasyon ng ating bayan.
bakit marami sa bayan natin, bakit ganito pa rin, sa taas pa rin ng bayan natin kahit na alam natin na mga kurakot ang lahat na naging opisyal sa ating bayan. Mapa Duterte man, mapa BBM man, marami din sa grupo ng mga Makaleni, grupo ng Makanoynoy, puro mga kurap. Yan ang bayan natin. So, ang tawag nga, diaspora. So, ang tawag nito sa mga OFW, bakit sila pumunta sa ibang bansa? Yan po ang katibayan po. Wala na makapagsabi dyan na walang trabaho na sapat sa ating bansa. Kaya huwag pong magbayabang kahit sinong politiko. Kahit sinong Duterte, si Noynoy Aquino, si Gloria, si Erap, si FBR, si Cory, at saka yun na si BBM. Walang ibang makapagmamayabang na magaling kayo na presidente sapagkat po ang katotohanan ay hindi natin maialis na mahigit 1 milyon ang Pilipino natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. At natutuwa naman ako po sa ilang dekada. Alam niyo po ba kung kailan nagsimula yung diaspora ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa? Yun po isa panahon nung si Marcos Sr. Nag-umpisa na lumisan sa ating bayan ang mga Pilipino. Noong panahon ni Marcos nang wala na sila makikitang kabuhayan sa Pilipinas. At ang isa sa nagpasimuno dyan ay nagtayo ng isang parang recruitment, napakalaking recruitment, ay si Joe De Venecia na naging speaker ng ating House of Representatives. Mula noon, ang tatay ko nga nag-apply pa nga magpa-Saudi. Pero imbes na matuloy siya sa Saudi, ang kanyang napuntahan ay naging security guard siya. So naging security guard siya. Ang isa sa mga naserbisyohan niya ay si dating congressman na Rodolfo Albano Sr., yung patay na. Yun po ang kanyang sinilbing bilang para naging personal bodyguard siya at nagbabantay siya lagi sa bahay ni Congressman Rodolfo Albano. O dati parang siya, member of parliament, no? Panahon ni Marcos kasi walang congressman noon kundi tawag MP, member of parliament. So, yan po ang ating kabuuang litrato ng mga Pilipino kung bakit lumabas. Ako ay ilang beses na ako natitempta na pumunta sa ibang bansa. Parang mas malaki ang kita doon. Although I'm proud to say na sa pagiging abogado ko, ay nakaipon din ako na makapundasyon. Nakapundar po ako ng bahay at lupa. Ilang bahay at lupa? 2, 3. Kaya lang, naibenta ko ng 2 noong nagkasakit ang nanay ko noong Pebrero 2023. Nang nabalitaan niya ako ay na-disbar, natanggalan ng trabaho ng lisensya bilang abogado, nagkasakit siya at hindi na po siya uminom ng gamot. Hanggat sa namatay din siya noong June 21, 2023. 11 araw matapos mamatay ang kapatid ko na si Ratrat Bing Lindel Kausing, si board member. At sana naman ay nakikita niyo ako ngayon sa langit, pati si Yugi, pati kapatid ko isa namatay din sa cancer noong January 9, 2021. Ang kapatid ko na OFW sa Texas ay namatay siya noong January 13, 2022. So, tingnan niyo yan napakalaking tulong po sa bawat pamilya natin ang meron tayong OFW. Kaya hinihiling ko na dito sa mga sa Pilipinas na mga nakikinig sa akin, bigyan niyo galang ang inyong OFW. Malaking sakripisyo po ang ginawa nila. Marami po sa OFW natin na kwento nung araw na napakasakit, Kuya Eddie, yung mister bumiyahe sa abroad. Pagbalik dito, wala na yung kanyang asawa, naging asawa ng ibang tao, at ang kanyang anak na 3, naging 4. So, yan ang mga malungkot na kwento sa mga OFW. Dapat natin igalang sila sa kanilang respeto. Pero hindi ko sa Bisaya pa, sa Cebuano pa, hindi lalin ang hawak ka gikan sa imong pamilya. Hindi po madali ang umalis ka, napapalayo ka sa iyong sariling pamilya. Ganun po ang katotohanan. Hindi kayang palitan ng perang kinikita mo sa abroad ang iyong pag-alis at hindi mo na makita ang anak mo ng ilang taon, 2 taon o 1 taon o kahit buwan lang. Kaya mga seaman natin ay malaking kinikita niyan. Mula sa taon na kontrata, ginawa na lang 6 na buwan, 6 na buwan, 6 na buwan
para naman ang kaisipan dyan ay para maibalik sila sa kanilang pamilya kasi napakalaking bahagi po ng populasyon ng mga seaman natin na number 1 sa buong mundo ang nasira ang pamilya. So, yun, yung kaisipan na yan, ang tanong naman ngayon, dahil igalang naman natin sila kahit sabihin natin kung naniniwala sila na dapat suportahan yung pakipaglaban ni Duterte, wala na tayong magagawa doon. Kanilang desisyon yun. At sigurado ko may pundasyon naman yung kanilang pinaglalaban. At ang kanilang pinaglalaban ay kung ikaw ay pamilya nila, suportahan mo. Sapagkat po ang pinaglalaban nila ay klaro lamang po. Although marami sa kanila nagsasabi na dapat ay inosente si Duterte, hindi naman sa iniisip ko, kagaya ko, iniisip ko dapat lilitisin. Doon natin malalaman kung talagang inosente o hindi sa paglilitis lamang. At sa totoo lang, andun ako sa kaisipan na dapat doon siya sa ICC lilitis at hatulan sapagkat mas patas doon kumpara dito sa Pilipinas na gusto ni Duterte sa Pilipinas sa lilitisin. Ikalaban pa niya si Bongbong Marcos. Sigurado ako, bubulungan lang ni Bongbong yung mga judge dito para magiging guilty ka. Samantala, nandun sa ICC ay sigurado tayo na patas ang laban. Okay? So, kahit ganun pa man na nag-iisip ako patas, pero igalang natin yung mga sigaw na humihingi din ng katarungan ang ating OFW. At hindi rin po lingid sa ating kalaman, sa Europe lamang pinag-usapan natin. Hindi po ako lumalayo papunta sa Saudi, papunta sa Hong Kong, papunta sa Singapore, papunta sa Australia, sa New Zealand, sa Amerika, at sa Europe lamang po pinag-usapan natin. Ang Europe po, sa ngayon po, hindi natin makaila, hindi po ito fake news. Katotohanan, libo-libo po ng mga OFW na nanggagaling sa iba't ibang bansa ng Europe ang nag-ipon doon. Although hindi natin alam kung ilang porsyento sila, kung ikumpara mo sa kabuuang mga OFW natin sa buong Europa, pero napakarami nila para sabihin natin ibaliwala natin sila. Kung nagdeklara sila sa kanilang desisyon na hindi sila magpadala sa loob ng 1 linggo sa kanilang pamilya, ay desisyon nila yon. Gusto ko lang sabihin kay Ginoong Enrile, igalang mo naman sila. At yan po ay resulta naman sa katotohanan po, Mr. Enrile, na tama po na i-desisyonan, ilitisin si Duterte sa ICC, pero mali po talaga kahit sino, mali po talaga ang paraan na ginawa ninyo sa pagpadala kay Duterte sa ICC. Alam mo na naman ang sinasabi kung sinunod yun lamang ang Article 59 ng Rome Statute. Ano ba yung Rome Statute? Batas po yan na pinirmahan sa Roma, Italia, na maraming mga bansa ang pumirma at doon yan pinirmahan. At ang batas na yan ay nagbuo ng International Criminal Court. At mula sa batas na yan, ay nangako ang mga pumirma na magbibigay ng kanikanyang pundasyon na pera. Kagaya ng mga halos lahat ng sa Europa, maliban sa Russia, ay kasali po, pumirma sila para sa International Criminal Court. Actually, hindi rin pumirma dyan ang Ukraine. Pero ngayon, nakakatulong sa Ukraine ang International Criminal Court sapagkat pinasahan ng warrant of arrest ng International Criminal Court si Vladimir Putin sa pamamagitan ng kanyang paglusob, kasi bawal po dyan sa international law ang maglusob ka, mangagaw ka ng teritoryo sa ibang bansa. At ang pinaka-problema niya doon, yung mga bata ng Ukrainian ay hinakot nila mula sa Ukraine at dinala sa Russia, at ang kanilang pakay ay ititraining nila ulit para ang pag-iisip ay magiging Russian. So, yan po ang mga binabanggit natin, mga OFW sa Europa. O marami dito na sinasabi na dapat hindi tulungan si Duterte kasi mamamatay tao siya, marami siyang pinatay. All right, wala naman ata siguro kumukontra sa inyo, kundi ang ating kinukontra lamang sa aking sarili ay lahat ng klaseng pagpatakbo ng trial o paglilitis at paghusga ay dapat nasa sandal sa tamang pamamaraan.
Hindi ko mo mamamatay tao, yun ay wala na siyang karapatan sa due process. Ang due process po ay pag-observe sa mga proseso. Paano arestuhin? Makatao ba? Kasi kagaya niyan, kahit na kriminal po yan, may karapatan din yan bilang tao. Hindi kapalit ang pagpatay sa kanya dahil marami siyang pinatay. Kundi bagkos, sinusunod natin ang kaisipan ng ating Panginoon na Hesukristo, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Parang ganun po ang ibig sabihin yan. Hindi ka dapat maging demonyo din dahil ang iyong gagantihan, maghiganti ka lamang. Demonyo ang gunyang paghigantihan, hindi po yun. Pasensya na kayo, hindi po ako naniniwala sa ganong kaisipan. So kaya dahil ganon, gusto iparating ng OFW, ano ba kaya ang meron kay sa pangyayari? Bakit ganon ang mga malaking grupo ng OFW na umaayaw, pumuprotesta? Bakit BBM? Ikaw ang tatanungin ko, bakit? Huwag mo sabihin na ikaw magaling. Tanungin mo na lang bakit marami. Yung maraming tumatayo laban sa iyo ay isa ng malaking ebidensya na hindi maganda pagpatakbo ng pamahalaan. Kahit anong pagsabihin ng mga loyalista mo, ang masama po sa ating bayan, naging ugali na natin mga Pilipino, ang tumingin sa kada tao-tao. Kung sino mga politiko, titingin tayo sa tao-tao. Binubuto natin tao-tao dahil sikat tao-tao. At dahil doon, nagiging loyalista tayo sa kung sino man mga tao. At ang pinakamalaking grupong loyalista sa ngayon, pinag-usapan natin, kay BBM at kay DDS. So, yan po ang ayaw ko sana mangyari. Sana nakatingin po tayo sa issue per issue. Unang issue, tama ba ginawa ni Bongbong Marcos? Ipikit mo mata mo. Huwag mo siyang kwan dahil loyalista ka ni Marcos. Ay tanong ko lang naman siya, tama ba ginawa ni Marcos? Hindi ba ikaw, Presidente, kung ang ginawa mo ay pambababoy din, alam mo na maraming ibang kakampiyan na magagalit sa iyo. At bakit mo gagawin? Bakit mo hayaan? Bakit mo hayaan si Tory na mag-aresto na bababuyin yung tao? Na bakit hayaan mo sila ni magplano, ikaw kasama mo si John Vic Remulla, kasama mo si Edgardo Anyo, General Anyo, kasama si Gibo Teodoro, na lumalabas sila mga traidor maliban kay John Vic kasi hindi naman original na nabigyan ng biyaya ni Duterte yan. Pero nabigyan ng biyaya ni Duterte si Anyo, si Gibo Teodoro, kasi ang asawa niya ginawa pang ambassador ni Rudy Duterte. At ikaw mismo, Bongbong Marcos, sobrang laki ng utang na loob ng pamilya mo kay Digong Duterte. Pero dapat hindi yan magiging issue. Pero kung ikaw ay patas at kung wala kang hangarin na masama, ay hindi mo gagawin yun. Tama? Ang hangarin mong masama ay kung paano ninyo makuha ang pampanguluhan pwesto sa 2028. Kaya ginawa mo yan. Ganun lang po, plain and simple. Kaya ang usapin na dapat parusahan natin sa Duterte, bakit dapat natin litisin, ay naiba, nalayo, napunta doon sa inyong mithiin na gumanti, mithiin na maagaw muli ang corona, kasi ang piling mo ay nilapastangan ng pamilya ninyo ng buong Pilipinas sa pagpalaya sa inyo noong 1986. Ganon po ang katotohanan ng buhay dyan, Mr. BBM. Whether you will admit it or not, that is the real reason why you did it. Simple lang naman, dalhin nyo lang sa korte, tapos ang usapan. Nung inaresto si Duterte, dalhin nyo sa korte sa Pasay, RTC, matapakalapit. Tapos ang usapan. Wala na maraming kuskus balugos. At titingnan niya ng mga tao na normal. Walang magpaprotesta dyan. Ganun lang ho kasimple. So bakit nyo pang hindi bibigyan? Simple lang naman yan. Ilang oras lang yan ang makakain, isang oras dalhin sa korte. Pagkatapos nyo madala sa korte, babalik nyo. Kung gusto nyo iputbolin. Basta importante pinadaan nyo sa korte. Tapos makikita pa natin na babasahan pa siya ni General Nicolas Torre na you have the right to remain silent. You have the right to a counsel. Hoy, General, bakit mo sinabi you have the right to a counsel tapos pinusasan mo ang counsel? Tapos hinatak mo pang isang counsel na si Atty. Martin Delgra. Kung ikaw, gagawin sa iyo yan.
Tapos sabihin mo, binigay nandun naman sa tabi nila eh. General, kung pulis ka, wala akong pakialam kung anong trabaho ng pulis. Ang pakialam ko lang, ang trabaho ng abogado ay hindi po sila makagawa ng petition kung hindi mo binibigyan sila ng pagkakataon. Akala mo, General Torre, mabilis lang gumawa ng petition ng habeas corpus? Tanangin mo kay sino mga abogado dyan. It will take them at least 1/2 day para matapos nila. Magre-research pa sila. Hindi kagaya kung ako ang gagawa, aminin ko sa kahit isang oras kaya kong gagawin ng petition kung ako gagawa. Pero hindi naman lahat ng abogado ay kagaya ko na talento. Magaling kasi ako sumulat. Ganun lang po kasimple. So, hindi nyo po binigyan, binasahan mo pa the right to a counsel, tapos hindi mo pinapasok ang ibang counsel niya, kasamang anak niya na abogado. Kasama si Atty. Silvis Trevillo, hindi nyo pinapasok. Importante sana na makausap nila si Duterte at alamin kung ano nangyari para makagawa sila ng eksaktong petisyon. Kaya nga, nagkamali-mali tuloy ang ginawa ng petisyon. Alas 4:47 na ng hapon sila nakapag-sumiti ng kanilang petisyon sa Supreme Court. At ang mali-mali pa petisyon nila, imbis na habeas corpus, ang sinabit nila ay petition for certiorari and prohibition. Which is, hindi yun, hindi epektibo. Sa usapin po sa pagkalayaan ang usapin na pinipigil ng pulis, ang pinakamabilis at pinaka-efficient na petition ay yung tinatawag namin na petition for the writ of habeas corpus. Bakit anong pagkakaiba ng habeas corpus, General Nick Torre, kaysa petition for certiorari and prohibition? Sa usapin na kung alin ang priority lagi sa lahat ng kaso kahit election case pa yan. Tumitigil ang proseso ng korte kapag dumating ang petition for the writ of habeas corpus at sinumiti, ay obligado ang lahat ng judge na itabi mo na ang lahat ng hearing. Unahin muna natin ito. Kaya nga, nung sinumiti nila 4:47 PM ng hapon, ay nag-umaasa pa rin ang grupo ni Duterte na aksyonan ng Supreme Court. At true enough, inaksyonan. Kahit nalampas na alas 5 na umuwi na sa kanilang bahay, alam nyo ba, hanggang 4:30 lamang ang batas ng Supreme Court. Kapag magsumiti ka ng petition, hanggang 4:30 PM lamang. At pagkatapos niyan, sarado na ang korte. Umuwi na sila. Pero sinumiti nila 4:47 PM. At ang pangunahing abogado nila dyan na pumirma ay si Israelito Torion. So nagsampa sila. Nung gabi, nagpatawag kahit na emergency, nagpatawag ng in-bank meeting si Chief Justice Alexander Gismondo. Kaya lang, nakapag-meeting sila ay maggabi na, alas 9 ata o alas 10. So ngayon, nung nagtanong sa usapin kung pabalabasan ba natin ito ng TRO o hindi, nalaman ng mga justice na alas 11 ng gabi lumipad na papuntang dahig si Duterte. So, useless na. Kaya dininay na lang nila. Moot and academic na ang usapin sa TRO. Okay? So, ganun sana, Mr. Torre. Kung hindi nyo ginawa ganun, yung mga OFW na ito ay hindi magtitipon dyan. CD siguro ko yan. Kung ano ba na pinaglaban lang, sasabihin nyo mali, andyan sila. Ang katotohanan, nandyan sila. Naniniwala sila sa pinagpaglaban nila. Hindi nyo ba naisip bakit Tatay Digong ang tawag niya sa kanya? Hindi nyo ba naisip bakit Bring Home Duterte ang sigaw nila? Sabihin mo, maliit lang sila kumpara sa pambuong populasyon natin. But then, sapat na yan ang dami nila para sumigaw ng katarungan. At dapat tinitingnan natin yan. Tapos dahil wala silang makukuha na manlang positibo na reaction galing sa pamahalaan ni BBM, nakapag-isip sila na hindi magre-remit, hindi magpapadala ng pera. Isang linggo lang naman sinasabi nila, hindi sila magpapadala ng pera sa kanilang pamilya sa loob ng isang linggo. Masakit ba yun, Mr. Enrile, na pinakamatandang magnanakaw sa buong mundo? Masakit ba yun? Alin ang mas masakit? Yung mamatayan ka ng mga sa war on drugs? Masakit yun, sobrang sakit yun. Na dapat nga, bibigyan natin ng patas na paglilitis para magkaroon ng tamang katarungan.
Ang nangyari, binababoy ni BBM ang paghuli para naman ang nangyari niyan ay nabibigyan ni BBM ng pagkakataon na maibabasura yung paglilitis at permanent stay. Hindi na pwedeng lilitisin si Duterte nang dahil sa paglabag ninyo sa kanyang personal na human rights. At I dare you, hindi po tatalab yung sinasabi nila ni ex-Justice Antonio Carpio, grupo nila ni ICC accredited lawyer Joel Butoyan, si US University of St. LaSalle College of Law Dean na si Ralph Sarmiento. Hindi po yan ang inisip nyo, mala captus, bene detentus. Hindi po pa po yan customary law. I beg your pardon. Ang pwede lang mangyari kung customary law yan, na ibig sabihin kahit mali yung pagka-aresto, ay tatalakayin pa rin ng korte ang kaso. Yan ang ibig sabihin ng mali o mala captus bene detentus. Kung sa salitang Tagalog, mali ang pagka-aresto pero tama naman ang pagkakulong. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya usually sa nakaraan, wala pa kasing International Criminal Court noong nakaraan. So noong nakaraan, kagaya niya may awayan, sa gera sa Pilipinas noong World War II, wala pang International Criminal Court. Kaya mga war crimes na ginawa ng mga sundalong Hapon na mga ay natukoy sa general. Ang mga general na yun at mga admiral, si Yamashita, sino pang iba, marami mga general ni Yamashita, ay nilitis sa military tribunal na inorganisa ng Amerika dito sa Muntinlupa. So diyan sila nilitis, kahit na inaristo, kahit na irregular, walang respeto sa karapatan ng mga general ng Hapon, ay pinugutan ninyo, ay firing squad ang parusa. Nilitis ninyo at pinarusahan. Si Saddam Hussein, nilusob ng Amerika dahil daw sa tinatawag na weapons of mass destruction. Tapos ang nangyari, nung nahuli nila, sa kasalukuyang may gira nung hinuli nila si Saddam Hussein. O nangyari, nilitis pa rin nila at pinugutan at binitay. Yan po ang tinatawag na kahit mali ang pagka-aresto, tuloy-tuloy ang paglilitis. Saan pa nangyari yan? Nangyari din yan po sa Yugoslavia, na dating Yugoslavia. Ang Yugoslavia dati ay binubuo ng Serbia, Bosnia, Herzegovina. So, ang nangyari dyan, ang Serbian na president na si Slobodan Milosevic ay pinagpapatay nila mga Muslim na mga taga Bosnia, taga Herzegovina, mga European yan pero Muslim ang religion. At dahil doon ay inutos nila kung hindi ako nagkamali, panahon ni Bill Clinton yun. So si Bill Clinton, inutusan niya na bumbahin ang Yugoslavia. At nang binubumbahan at natalo ang Yugoslavia. At nagkahiwa-hiwalay, nawala ng Yugoslavia. Kung hindi, ano na siya, umiba na ang bansa ng Serbia. Umiba na ang bansa ng Bosnia, Herzegovina. Magkaiba-iba na sila ng bansa. So, gayon, sa panahon na yon, hinuli si Milosevic sa gera din. Kasi nung nahuli siya, hindi na tinignan kung may human rights violation ang nangyari kay Milosevic sa paghuli niya, pero tinuloy pa rin ang paglilitis. Ganon din po ang nangyari sa matinding awayan dun sa Rwanda. So, bumuo rin ang International Criminal Tribunal for Rwanda. Wala pang ICC noon. Kaya hinuli yung mga may sala na tinitingnan na nagkasala ng crime against humanity sa Rwanda at hindi na tinignan kung proper pagka-aresto o hindi. Basta tuloy lang pag-trial at sinintensya. Kahit hanggang ngayon, ginagawa yan sa mga military tribunal noon. Pero kasi wala na ngayong military tribunal at pumalit po ang International Criminal Court na sumali din ng Pilipinas. Ang kaisipan sa International Criminal Court ay binuo yan karamihan ng mga Europeans. Kasama dyan ng England, kasama yung United Kingdom, kasama dyan ang France, kasama ang Italy, kasama ang Belgium, kasama ang Poland, kasama ang Norway, kasama ang Sweden, kasama ang Switzerland, kasama ang Finland, kasama ang Iceland,
Kasama dyan ang lahat na bansa, mabanggit nyo, na sa Europa. Kasama rin dyan yung Turkey, kasi Europe ang Turkey, although marami mga Muslim sa Turkey. Ang Turkey po kasi dati ay ng Ottoman Empire. So, ang kaisipan dyan, nung binuo yun ang International Criminal Court, para maging maayos ang lahat. Huwag na tayong bumalik pa sa mga rule of the jungle, rule of the barbarians, rule of the monkeys. Kaya lahat, kahit sino mga nagkasala, ay arestuhin ng maayos. Ang karamihan na ipasok po sa International Criminal Court ay nandoon pa rin sa Africa. Ang Africa po, parang hinahalin tulad ang Pilipinas sa Africa. Na parang ano tayo, parang the country of the unlearned. So ganun po ang kaisipan niya sa ICC, kailangan respetuhin ang lahat ng karapatan. So ang ibig naman sabihin, kaya nga mayroong proseso sa pagpaaresto ang International Criminal Court. Hindi kagaya nung biglaan na lang na tinayo dahil may gera yung International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia or for Rwanda at marami pang iba. Kagaya naman kay Eichmann, si Adolf Eichmann ay number 2 na tao ni Hitler. At ang dami nilang pinatay na Jews, 6 million Jews. Kaya ang nangyari kay Eichmann, matapos ang World War II, nakasibat. Hindi siya napaparusahan. So nakasibat siya, galing Germany, nakalusot siya, nagpanggap siya na siya ay citizen ng Argentina. Kaya doon sa Argentina, ang galing naman ng intelligence work nitong Israel, meron silang tinatawag na Mossad. Yung Mossad, ang tagal sila nag-surveillance doon sa Argentina. At natukoy nila kung saan talaga si Eichmann, na gumamit na siya ng ibang pangalan. At akala mo, normal na siya na Argentinian citizen kasi yung salitang German kasi saka sa salitang Espanyol halos magkapareho. Kaya madali niyang natutunan ang salitang Espanyol. Kaya akala mo Argentinian din siya. Pero ang ginawa naman ng Mossad ay inabdak siya, kinidnap siya at sinakay sa sariling eroplano ng Israel. Doon sinakay. Nung sinakay, pagdating sa Israel, wala nang pakialam ang mga Israeli na illegal ang pagkuha nila kay Adolf Eichmann. At tinukoy nila, ginawa nila, nilitis nila at sinintensyahan at binitay. So ganun po ang kwento ng mga tribunal natin kung bakit nagkaroon ng tinatawag na parang doktrina na nagsasabi mala captus, bene detentus. So, kahit mali din ang pagka-aresto, pero tutuloy-tuloy ang trial. Na hindi na yun mangyayari ngayon sa International Criminal Court. Nung sa panahon ng International Criminal Court, ang pinakamalapit na nangyari dyan na naging sample ng kaso ay ano? Ito po yung sa kaso ni President Gbagbo ng Ivory Coast. Nagreklamo si President Gbagbo na siya ay inaristo na matindi. Kaya nung inaristo siya, ay hindi ginalang ang karapatan niya sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute. Pero ang problema sa kanyang kaso ay hindi niya napatunayan na totoo ang kanyang hinaing. Kaya nagpatuloy ang International Criminal Court, binaliwala yung kanyang hinaing na siya ay hindi nirespeto ang kanyang pagkatao, karapatang pantao. So kaya nakatulan siya. Ganon din po ang nangyari kay Mr. Dominic Ongwen na brigade commander ng Zinya Brigade doon sa Sudan, sa Uganda. At hinuli siya, may gera doon sa Uganda. At dahil nga siguro busy ang makipag-gera pa doon sa loob ng Uganda, ay tinurn over ng Ugandan government si Dominic Ongwen doon sa Central African Republic na bansa. At yung Central African Republic na bansa ay doon ay binigyan nila ng pagkakataon na dalhin sa korte si Dominic Ongwen. At bago ibinigay sa International Criminal Court. Kaya natuloy yung desisyon at nahatulan si Dominic Ongwen. At sa hatol na ito, isa dyan ang ating sariling atin na judge na si Judge Raul C. Pangalangan. At sa desisyon na yon, mababasa mo, although obiter dictum kung tawagin, ay nagsasabi,
kung napatunayan lamang ni Dominic Ongwen na siya ay irregular, na inaresto at hindi ginalang ang kanyang karapatang pantao, ay pwede maging dahilan na i-permanent stay, tigil ang paglilitis laban kay Dominic Ongwen. Therefore, sa baga sinasabi nila balikan ko lang, nila ni former Justice Antonio Carpio, sila ni ICC accredited lawyer Joel Butoyan, si University of St. Lasal Dean na si si Ralph Sarmiento, at pati na din si dating Dean ng FEO na si Attorney Mel Santa Maria, Mel Santa Maria, ay sila naniniwala na baliwala yung hindi pag-usapan daw yung illegal na pag-aresto kay Duterte. So ngayon, ano bang illegal doon sa ginawa kay Duterte? Sabi ko, may karapatan siya sa abogado ay hindi siya binigyan ng karapatan na makapagsampa ang abogado niya ng anumang remedyo, maliban lang sa isang petition for certiorari at prohibition na hindi naman naging epektibo kasi nung isinampa ay tapos na ang opisina ng korte. Dapat, hindi nyo muna nilipad at inantay nyo muna desisyon ng Supreme Court. Pinagbigyan nyo Supreme Court na magdesisyon kung talaga ba dapat palabasan ng TRO o hindi. Kaya nung nagdesisyon ng Supreme Court, ano pang gagawin natin? Deny na lang natin kasi wala na, naklipad na. Yan po ay hindi nyo maitatanggi na ginawa ninyo. At dahil po dyan, marami po, kahit sabihin nyo mali ang pinaglalaban ng ating OFW doon sa Netherlands, sa nag-iipon sila, kung ako tansya ko, siguro nasa 5,000 sila lahat doon, nagtitipon sa The Hague, sa parke ng The Hague. Halos araw-araw sila nagrarally. At hindi yan fake news. Kung mga taga-BBM na grupo, tatawagin na fake news yun. Ano ba yung fake news? Pagpatunay mo na kayo na fake ang isang bagay bago sabihin niya fake news. So, ang akin lang dito is katotohanan na hindi sila magpapadala mula nung ngayong linggo, isang linggo hindi sila magpapadala ng pera. So, magkano ba ang perang pinapadala na hindi maipapadala kung hindi sila magpapadala? Wala akong alam, wala akong ideya. Sabihin na lang natin kung mga 10,000 sila ang susunod dyan sa buong mundo, kasama sa Amerika, kasama sa New Zealand, kasama sa Australia, kasama sa Hong Kong, kasama sa Singapore, kasama sa South, sa Arabia, sa Middle East, kasama sa UAE, sa Dubai, kung saan marami tayo dyan, kasama sa Japan, kasama sa South Korea, kasama sa Cambodia, kasama sa lahat-lahat na United States of America. Kung makipagsabayan yan, at kung kung tutulong, sa tingin ko mga 10,000 na OFW natin, kahit 10,000 na lang, huwag na tayo mag-usap ng 1,000,000 sa mga 1,000,000 na OFW. So, bawat isa, isipin na lang natin makapagpadala $100. Ang $100 kung sa peso ay nasa 5,800. So, i-multiply natin sa 10,000 kung magkano ang nawala sa Pilipinas. Kukumpitin natin. Ito yung, nagbubukas pa ako ng calculator. So, halimbawa, 10,000 lang sila. Times, sabihin natin 55,000 lang. 5,500. Ayan. So, ang nawala po sa atin ay kada araw na walang padala ng $100 ay 55 million pesos. I-times 55 natin times 7 days. Kasi isang linggo daw eh. So, 7 days. I-times 7 days natin. So, ang nawawala sa atin is 385 million sa isang linggo. Ngayon, gaano pa kahalaga ang pinapadala na pera ng ating OFW sa Pilipinas? Ganito po yun. Sobrang napakalaki ang papel ng mga pera na pinadala ng ating OFW. Bakit ganito? Ang sukatan po ng ating ekonomiya ay gaano karami ang dolyaris mo. Pilipinas, magkano ba ang dolyaris na hawak ng Pilipinas? Bakit susukatin magkano? Kasi diyan po ang pera magagaling na yan ang gagamitin ng ating importer para mag-import ng produkto mula sa iba't ibang bansa at dollar ang binabayad. So kung walang pera na ganun, hindi maka-import. Kahit marami ka pang peso, hindi mo maipapalit sa dollar kasi wala yung 385 million pesos na kailanganin natin sa buong isang linggo. Kung mag-isang buwan yun, times 4 mo lang. Kung abot na isang buwan.
Times 4. 1.54 billion pesos ang nawawala sa isang buwan. Sabihin natin, 10,000 lang ang sa OFW ang susunod. Hindi na yung 1,000,000. Kasi sabihin natin, anti-Duterte yung mga mga 900,000. 10,000,000 na lang, 10,000 na lang. Napakalaki po. Eh kung susunod pa kalahati ng 1,000,000, kay 500,000 halimbawa. Times ano natin to, times ang contraction ko is 10,000. So times 5. Gawin natin times 5. So akalain mo ang mawawala sa atin 7,700,000 sa kung sabihin natin na 50,000 na OFW ang susunod. Malaking dagok sa atin. Hindi nagagalaw ang ekonomiya natin dahil wala tayong dolyar. Kailangan natin ng dolyar. Ay, hindi mo ba alam kung magkano ang binibigay ng OFW sa Pilipinas? Pagdating kung ilan ang kanilang contribution sa kada taon, ay sa huling kwenta ko na sa mahigit 2 trilyon peso kada taon ang binibigay, iniambag na wealth, additional wealth, dagdag na kayamanan para sa Pilipinas. Bakit dagdag? Kasi ang pera na yon nanggaling sa ibang bansa, hindi nanggaling sa atin. Kaya ganun po kalagi ang papel na ginagawa at ginagampanan ng ating OFW. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tinawag nyo sila na the living hero. In fact, hindi nga natin naibigay sa kanila ang dapat ibigay. So nakita na ninyo kung gaano kahalaga ang Pilipinas, ang mga OFW. Wala pong mababagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, wala nang dollar na panggagamit na pambili ang Pilipinas kung hindi magpapadala ng pera ang ating mga kababayan. Tanging sa pagpadala nila, tayo magkakaroon ng dolyaris. Ganun po yun. Hindi nyo ba naintindihan yun? So, let us be, kahit anong galit natin sa dibdib natin, dapat sana matuto tayo sa tinatawag ni Pastor Rodi Rabi na pag binato ka ng bato, babalikan mo ng tinapay, babatuhin mo ng tinapay. Dapat sana ganun ang ating pamamaraan para hindi natin pukaw ang galit ng mga ibang nagsusuporta sa kay Duterte. Hindi natin maalis, marami nagsusuporta sa kanya. Hindi natin maalis yan. Hindi ako nagsasabi na sapat ang dami nila para manalo sila sa mga gusto nilang ibubuto. Nakikita ko na nga, nagsasalita na sila. Ang gusto nila mangyari, hindi na sana nila ibubuto si Philip Salvador. Kung ginagawa ninyo gan, mag-block voting na sila, isasama na si Philip Salvador. Kita ninyo kung paano ang laki ng ibinagsak ng rating sa survey nila ni Erwin Tulfo sa mga grupo ng alyansa ng mga dating DDS. Yan ang tawag ko dyan sa alyansa ni BBM. Mga senador na tumatakbo, alyansa ng mga dating DDS. O pwede mo sabihin, alyansa ng mga traidor na DDS. Yan sila ni Bong Revilla, si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, na minura pa nga niya si Leni para lang kay Digong, si Ben Tulfo, si sino pa? Si Aimee at saka si Camille ang kumakampi ngayon kay Duterte. So nakita nyo kung gaano, si Pia Cayetano, pero kumakampi na ngayon ang kapatid niya kay Duterte. Si mga Binay, kasi tinalo ni Duterte yan sa presidential si Jijomar Binay. Sino pa na mga ibang tumatakbo dyan? O si Benhar Abalos. Sino pa? Sino ba bang kandidato nilang iba? Sa totoo, si Tolentino, dating DDS yan. Kaya si Benhar Abalos ay dating MMDA chairman niya ni Duterte sa MMDA. Kaya puro samahan, alyansa ng mga traidor kay Duterte. Ang tawag ko dyan. Kay Duterte naman, alyansa ng mga pinabili ng suka. O, kung ako naman tanongin nyo, kanino ba tayo susuporta? Sa akin lang, maliban kay Willie Revillame, iboto ang lahat ng bago. Ibig sabihin, huwag nyo iboto ang DDS at saka alyansa. Iboto ang lahat ng bago para kung gusto nyo sigurado ng pagbabago. Kahit sa level ng gobernador,
vice-gobernador, mga congressman, at mga party list, pati mga konsyel, mga mayor, vice mayor, at mga bukal. Yan na pakiusap ko sa inyo. Iboto nyo ang lahat ng bago. Siguro makapagsimula tayo na mas maayos na pamahalaan at mawala na yung galit. Kasi ang namamayani po rito ay yung revenge agenda ni Bongbong Marcos. Hindi pa rin siya nagkasya. Dating didiis din siya. Kung bakit? Pinaglaban pa ni Duterte kahit na maraming nagalit sa kanya nung ipinalibing niya sa libingan ng bayani ang hindi bayani o ang traidor na tao na si Ferdinand Marcos Sr. Wala pa ba? Hindi pa ba malaking utang na loob? Yung tao to hindi marunong magbayad ng utang na loob. Ingrato yan. Kaya pamilya ingrato to mga Marcos na to. So yan ang po masabi ko na bawal po yan, Mr. Enrile, na sasabihin mo. Kasi bakit? Wala namang power po. Huwag kayong maniwala. Wala pong kapangyarihan si Bongbong na tanggalin ang karapatan ninyo sa balikbayan boxes. Wala siyang karapatan sa pagtanggal ng mga travel taxes ninyo. Wala siyang karapatan para lahat ng mga perks na binibigay ng pamahalaan sa OFW. Wala po silang kapangyarihan si Bongbong Marcos. Bakit? Asan ba nakalagay ang kapangyarihan? Nakalagay pong kapangyarihan sa buong Kongreso. Batas po yan. At hindi pwede sabihin ni Bongbong na hindi niya ipatupad ang mga batas. Yan lamang po masasabi ko. At sana, imbis na himukin nyo na magkaroon ng de-escalation na tinatawag. O sige, kung ganun pa na gusto nyo, pwede natin ang sasunod, igagalang na namin ang proseso at kailangan natin na igagalang ang pagpapanaig ng batas, constitutional supremacy. The Constitution says that there is no warrant of arrest that can issue except upon probable cause to be determined personally by our judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Pag seized, arestuhin niya kung tao. Kung bagay, kinukumpiska. Pero kung tao, ibig sabihin ng seized ay arrest. At sinasabi din po sa Section 1 ng ating Constitution, para sa lahat sa inyo po ito. Mapa Duterte ka man, mapa BBM ka man, para sa inyo lahat ito, dapat igalang kayo lahat. Bago arestuhin, kailangan susundin ang inuutos ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, yan ang liberty, kalayaan, or property without due process of law. Hindi ka pwedeng arestuhin na hindi ka dadaan sa proseso. Kaya nung inaresto si Duterte, kahit ay CC na warrant pa, dapat idaan sa proseso. Ang ginawa ninyo, binato ninyo kaagad. Tapos magre-recite pa ito si General Torre na you have the right to a counsel and if you cannot afford, the government will provide you with one. Paano pa paano na mabubuhay yung salita mong ganon? Mismo pinusasan mo yung abogado niya, si Atty. Salvador Medialdea. Hinatak mo si Atty. Martin Delgra nung nagsalita si Atty. Delgra. We invoke Article 59 of the Rome Statute. Sino ka? Hindi ka naman abogado, Mr. General Nick Torre. Alam mo, sa totoo lang, sa ginawa mong yan, akala mo ba natutuwa mga lahat ng taga-Coronadal sa iyo? Doon kayo pinanganak? Akala mo ba natuwa kami sa iyo? You only showed your ignorance of the law. And that ignorance of the law excuses no one. Ignorancia lehes, non excusa. Dapat sinunod mong batas, kahit sabihin natin ang batas, kapag pinatupad natin, ay nagagalit yung iba na biktima ng karahasan ni Duterte, pero iyan po ang batas. Kaya sinasabi po natin, kung nag-aral kayo sa College of Law, laging sasabihin sa iyo ng professor mo sa criminal law, sa constitutional law, Duralex, Sedlex, yan. The law may be harsh, but it is the law, and we must follow what is the law. Ganun po ang dapat. Para kung gusto natin mamayani ang katahimikan, dapat mamamayani ang batas. Ang lakas ng batas dapat ipapatupad natin. Huwag yung batas ng lakas. Lakas kung sinong may lakas, siya na lang batas. Hindi pwede po yun. We must fight for a society where the law is the force rule should be followed, not the rule of the force. Okay? So the rule of law dapat ang mga mamayani.
Ito ng mga congressman, ayaw umamin. Sa totoo lang, dami na naming bakit kayo pumirma sabay-sabay? Isa lang dahilan. Nagkakamal kayo ng pera. Kaya ito sila ni Rods Rodriguez, sila ni Congressman Ortega, si Congressman J. Kung Hon, lahat-lahat kayo, nagdi-deny kayo, pati si Congressman Nonoy Libanan. Nagdi-deny kayo, puro naman kayo mga ayuda king eh. Huwag na kayo mag-deny. Pare-pare ang nangyari dito, lilitisyon ni si Sara na magnanakaw sa confidential fund. Ang naglilitis ay mga magnanakaw, sobra pa. Ganon po ang sitwasyon natin. Well, that is, aside from the Duterte abduction or whatever how you call it, ang ako tawag ko dyan, illegal arrest saka arbitrary detention, ay ginamit pa ninyo. Nais ko lang, one time, last one, hindi nyo pwede gamitin Mr. Remulla na ang Section 17 Republic Act 9851 na kumbaga unfortunately hindi nakalagay na klaro doon na kailangan niyo duman sa korte. But then the rule remains na sundin ninyo ang konstitusyon. Mismo po si ex-justice Antonio Carpio nung tinanong siya ni Christian Isguera kung kayo ay sa Supreme Court pa rin, papayag ka ba na ang Section 17 ng Republic Act 9851 ay ipapatupad na wala ng aresto? Anong sagot ni Justice Carpio? Hindi. Kung ako'y nandyan, idaan lahat sa korte. Okay? That's it. Okay. Magandang umaga po sa lahat. So, si General Torre, kinahiya siya ng mga maraming taga-Marbil po nahiya sa iyo, General Torre. Doon ka pinanganak, doon ka nag-aral sa KNCCS. Kami mga taga-KNCCS, hindi lahat ay nakagusto sa ginawa mo. Bernard, kahit na kamag-anak ko pa yung misis mo, iba namang usapin yun. Iba namang usapin sa prinsipyo. Si Maria Villardison, good morning. Iglesirio Cardona, magandang umaga. Please lang, tulungan nyo ang aming partido sa party list. Bunyog, kung wala pa kayong napiling sariling partido, mamili kayo kung ayon sa kung anong inyong sektor. Pero kung wala kayo naisip, please lang, tulungan nyo ang Bunyog. At ang Bunyog po, number one agenda na pinakagusto ko ay yung magpapanukala na magpapatayo ng industriya. Kasi tanging industriya lamang yumayaman ng isang bansa. At kung istorya, tanging iyon lamang makapagbigay ng pinakamaraming trabaho. Anong industriya na sa isip namin? Sa isip ko. Ipapanukala ko sa kasamahan ko na magpatayo ng electric vehicle na mga Filipino products na. Magpatayo ng battery na Filipino products na. Magpapatayo ng factory ng solar panels na Filipino products na. At magpapatayo ng paggawaan ng inverters na kailangan natin para sa makapag-generate tayo ng kuryente galing sa araw na libre. Okay? Kaya na ako'y nangangarap na lahat ng mga bahay natin ay hindi na konektado sa mga eco nyo, electric cooperative, o kung sa Meralco, o kung sa Davao Light and Power. Ako po, inansyo ko, magsisimula po ako sa negosyo na ganun. Hindi na ako maging abogado, kaya magninegosyo na lang ako na magpatayo po ng solar at saka CCTV. Yan lang po ang sa akin. Kung sino di, welcome. Kung sino magpapagawa. At isa pa pala, ito naka 25th day. Kung na uminom ng porcher, stem cell po yan. Kita nyo yung pagbabago ng mukha ko kumpara sa dati. O araw-araw uminom na ko ng isang capsule. 60 days po ito. Ang tawag po niyan stem cell capsule. Okay? Sa si Rigel Felipe, Douglas Tangian, si Hermes Pulyoso, tapos si Operation Labrador. Dapat si Enrile magpapahinga na siya. Wala, 101 years old na siya. Kada na kayo mamatayan. Roy Bagamasbad, Attorney, good morning po. Sabi po ng NBI, kakasuhan daw ang mga OFW na gumano ng fake news. Ay, ano bang fake news? To define first. Sa totoo lang, hindi tatalab yung fake news din si Mr. Jimmy Santiago sa pagsasabi na gagamitin lang Interpol. Hindi po magpapagamit ang Interpol sa Amerika. Kasi ang kalaban nilang totoo diyan si Maharlika nandun sa Amerika. So hindi po nagpapagamit ang Amerika sa Interpol kagaya ng sa Pilipinas. Noy Permase, pero mga appointee number na ni Marcos 2 years pa lang ay nag-appoint, sulputan agad ng mga mansion. O yun nga, 100 million kada mansion.
Tama po yan. Tatakutin pa kami ni Enrile, tarantadong matandang yan. Ruby Besas, si Enrile malapit na siya pero walang tama sa ginawa. Ato Doroteo, hoy Enrile, huwag mong pakialaman ang mga OFW, desisyon nila yan. Andrea Guepco, watching from Japan. Alto Doroteo, umaaray ang gobyerno. Rudy Rabi, Pastor, magandang umaga po. Nimrod the Great, tama po kayo, Doc Engineer. Akala ni Enrile siya lang ang magaling, sabi ni Miriam Santiago, siya ang the most guilty. Tama po kayo. Si Grace Lumactad, bakit? Dapat sa Korte ng Pilipinas sila magbakbakan. Emilio Richard de la Cruz, inyatuto, kaya daw hindi sumunod sa Section 59 o Article 59 po, hindi section ng ICC dahil hindi na tayo member. Kahit hindi tayo member, may obligasyon din tayo sa Article 1 to 7 na sumunod. Kasi cooperate tayo. Mali-mali ng mga argumento nila. Kaya mali din po ang Section 17 ng RA 9851. That is a lot of bullshit. Bawal sa Constitution natin yan. Grace Lumactod, bakbakan ng evidence. Jerry Moros, ang unang dapat nilang sisihin ay mga sarili nila dahil binoto nila sa BBM sa paniwala sa Unitim. Well, ando na yan, nangyari na yan. Grace Lumactad, pakiramdam ko gumaganti si BBM sa taong bayan. Ganon din po yun. So, Dato Iski Isgamblang, Assalamualaikum. Alaikum assalam. Dato, happy Ramadan sa inyong lahat. At yung attorney veteranong mambabatas. Tapos, Richard de la Cruz, ang ginawa ni Pres Tumbang ay tactical at strategic kahit may problema sa pagpapatupad. Junalyn Becerra, ano reason, Doc, bakit sila nagmamadali? Siyempre, para mawala na silang kalaban sa 2028, sa 2025. Akala nila, babago tapos ng boxing, kung ipadala sa ICC si Duterte, ay wala nang buboto sa grupong Duterte. Puro na alyansa. Alyansa ng mga dating DDS. Alyansa ng mga traidor DDS. So, yan ang iniisip po nila. Pero hindi nila naisip na yung pambababoy sa pagpadala, sa totoo lang, kung hindi nila binaboy pag-aresto, panalong-panalo na talagang alyansa. Sinisiguro ko sa inyo. Benjamin Domingo, Attorney Kausing, parang pakiwari ko po ay nalimutan nyo ang pinaglalaban ni Sir. Hindi po. Ano yun? Ang si Bantag, ayan nandyan, hindi pa mahuli-huli. Jaime Cano, tama yan. Attorney Toto Kausing, ako, naniwala pa rin sa iyo na ibalik pa rin sa iyo ang pagiging attorney mo. Salamat po. Jerry Moros, wrongly captured, properly detained. Ayan ang tinatawag niya, Jerry. Yung mala captus. Beni detentus. Ang Beni kasi ibig sabihin bueno, good. So, Emilio Richard La Cruz, ito, mas malakas po ba ang sigaw ng mga FW na bring tatay na may bayad kaysa sa sumisigaw ng katarungan ng matay? Ang pasensya na po, sabihin ko sa iyo, Richard, ang katotohanan, hindi mo kayang bayaran mga FW, marami po silang pera. At saka yung mga vloggers na makadidis yan, hindi ako niwala na may bayad po yan. Kasi malaki ang kinikita nila sa kanilang vlogging. Hindi mo na kailangan humingi na tatanggap ng pera para ikaw mabuhay. Ganun po yun. Ang totoo naman dyan ay, ang 30,000 sinasabi natin, Emilio, yan ay wala pang pruweba. Ang may pruweba lang tayo ay mga 6,000 plus na inamin ng PNP. Pero sa mata naman ng ICC, tanging 43 na tao na matay lamang ang binanggit. Ano yan? So, ibig sabihin, hindi natin alam ang rason kung bakit. Maari, sa karanasan ko bilang abogado, maari namili na lamang sila ng mga kaso na malakas ang ebidensya. Kaya naging 43 na lamang ang binanggit na patay doon sa kaso laban kay Duterte. So, Grace Almasan, what if taasan nila ang money exchange 57 to 59, mag-charge ang mind ng mga FW, mag-change na mind? Hindi pa rin siguro, tingin ko. Kasi ang FW ay OFW, maraming pera, hindi na natin sila kayang baguhin ang utak nila. Hindi mo pwede sabihin na binayaran sila niyan. Hindi natin kayang gagawin niya kahit bayaran mo kasi marami silang pera. Okay? Good day, bossing. Ito kasawa rin ng OFW, si Fernie Pinto. Magandang umaga, Emilio Richard de la Cruz. Ginamit lang ng US ang Iraq para lumaban sa Iran. Nung walang makinabang ay dinurog na nila ang rehimen Saddam Hussein. Peterson Raymond Prangti, hala, ang mga zero remittances daw po, mga FWs, the backbone of the Philippine economy. Paano yan? Anyway, isang linggo lang naman yan. Hindi rin nila matiis yung kanilang kamag-anak na walang makain. Kasunod na linggo, magpadala ulit yan. Kaya lang, iniisip ko naman gano'n. Katoto, may kinalaman bang CIA na dipstick na nangyari sa mga bansa? Of course, maraming sikreto lang yan, pero naniwala ako na may pakialam, may galaw ang CIA.
Aris Lacuesta, hindi pa lang yan, number 1 taksil sa bayan. O yun, mga taksil din yung mga alyansa ng mga taksil kay DDS, taksil kay Duterte, Karaoke Jocampo covers. Hello Uncle, regard sa tanan nga kaparintihan ko nga mga Jocampo dira sa Marbel kay Jensen. Regard sa tanan mga parenti namon mga Jocampo, ha? Alberto Invento, hayaan mo na ng mga FW na magsimpatiya kay Digong at wag sila mag-remit sino bang nagugutom. Di pamilya nila nagugutom. Tama po kayo, Alberto Invento. Karaoke Jocampo covers. Magpirti ka, pamati ang vlog mo. Salamat Karaoke Jocampo covers from Houston, Texas. Efrain Lorenzo, pinaalis ng mga realista ng tapat ng ICC attorney. Pinaalis ng mga realista sa tapat ng ICC. Kahit ikaw, gaano pamilya, actually doon sila sa plaza hindi na sila, wala na sa tapat ng ICC. Ang doon sa park, malapad kasi ang park ng Dahag, nakita ko. Punong-puno sila ron. Armando Ordonez, napahiya ang Pilipinas sa buong mundo dahil diyan sa protest na yan. Kenneth Tuntanayam of W in Israel, we are against arresting of the former president. 28, we have rally in Tel Aviv. Ganun ba? May rally din pala sa Israel, Tel Aviv. Karaoke Jocampo covers. Hold ko anay padala ko sa buong ng semana. Sa next week ka na magpadala. Sabihin mo lang mga pagkamag-anak mo, ay kaon lang anay ka mo, sudan mo ka mo anay asin. Kag ginamos. Yan ang mga Ilonggo, ginamos. Yung ginamos, yan yung mga alamang. Kung sa tawa ng mga Ilocano, nilagyan ng tubig, pero isda naman sa kanila. Ganon din sa ginawang bagoong. Ganon din sa mga Cebuano, uyap ang tawag. Sa ibang mga Katagalugan, meron din sila ganon. May mga tawag din sila ganon. So, sabi ni SN, bingador na attitude. Tama, bingador kasing attitude nila Karaoke Jocampo covers. March 29, parenti, may ara kami tipon-tipon diri sa Houston, Texas. Okay, good. Roselier Maalat, I can hear a change of tune. Karaoke Campo Jocampo, salamat po sa iyong pagiging member sa aking channel. Maging member naman po kayo ng channel ko para marami-rami tayo. Leticia, lalo na yung gustong magli-lecture po ako sa mga para matuto kayo kung paano sumagot sa bar exam questions. Dinedicate ko ito sa mga gustong kumuha ng bar exam ngayong sa 2025 bar exams. Leticia Palyado, salamat po Doc sa malinaw na pagpaliwanag. Lidio Garmay, good morning Toto Kasing, kaya galit na galit si Senator Miran Defensor sa FW, retired din ako, alam ko malaki yung bag namin. Toro, okay na ba ito si Luke Espiritu? Okay naman, okay naman si Luke Espiritu. Pares lang ni Atty. Sani Matulak. Kasi abogado, magaling kung anong batas na gagawin. At isasama niyo dyan si Heidi Mendoza. So, si Karaoke Jocampo covers, salamat sa palipad mo. Nuelan Ian Atienza, good morning Doc. Mirna Galera, agree kami sa mga sinasabi mo Sir Toto, wala silang pakialam. Mga sahod namin magpadala kami at hindi walang pakialam ang gobyerno, pera namin ito. Tama, pinaghirapan nyo yan. No, permanency. Paano po kaya yung nasa 50,000 FW? Kahit sa ang Kentucky, kahit 50,000 lang hindi magpadala So, tulad ko, 1,300. Sabihin na lang natin, no, permanency, $100 kada isa. O 500 na lang, computing ko ngayon. $500 bawat isa sa 50,000 ang susunod. Tingnan natin kung ano mangyayari. $500. $500 lang. Times 50,000. Yan, sa kada araw. Kahit sabihin lang ito, $25,000 at $25 million. So, times 55 na lang. So, magiging 1,375 million ang hindi nabibigay sa Pilipinas sa isang linggo. Na Karaoke Jocampo covers, idol tagig ka angkol kay ikaw nagpadaog sang case namon sa lupa against ang mayaman nga pamilya sa may Bagumbayan, Sultan Kudarat. Pamati ko permi. Salamat gid kamag-anak. Helen Bagyo, good morning po. David Sihas Jr., Albert Invento, ang gobyernong Kawatan ang magugutom, wala na sila makurakot. Nonoy Tayeng, kung hindi ako nagkamali, Toto, attorney, dumadaan muna sa dollar exchange ang remittance ng mga FW, kaya kahit maliit na porsyento ay napapansin ng US, bakit walang bumapasok? Mamerto Laurente, salungat na ni Attorney Toto ang sinasabi
Hindi ko sinasalungat, pasensya ka na Mamerto, kasi kung nangyari ito sa ngayon, iba naman ang sasabihin ni Percy Lapid. Ganun lang kasimple. Karaoke, siyempre wala na siya ngayon, patay na siya, hindi niyo na alam nangyari. Karaoke, Jocampo covers. Regards sa tanan, kung mga kaparintihan, Jocampo family, o na sa bagong bayan, na Osman Aragasi, yes, very true, General Torre has to undergo a circumcision. Tuloy naman po yan sa General Torre. Tanong niyo sa kanyang asawa na kamag-anak ko. Del Tinusas, good morning, Engineer Toto. Galit ako sa matandang kurakot na yan. O, yan. Si Enrile yan. Pinky Batalyer. Vani Ognuf. Engineer, mabuhay po ko at ang bunyog. Iputo po natin ang bunyog. Please lang, kung wala pa kayong party list na inapili, ini-endorse ko sa inyo ang bunyog. Si Vivian Saribo ang tanong, sino ang nahirapan kung hindi magpadala? Di mga pamilya ng FW mahirapan, Vivian Saribo. Hindi na dapat itanong yan. Siguro naman makatiis sila sa isang linggo lang na walang padala. Romel Garcia, magandang umaga po, Dr. Toto Bunyog. Ibita Iscanlar, Kausing, hello kamag-anak. Mamerto Lawrence, gusto ko si Toto Kausing na ang judge sa Pilipinas para wala nang maingay. Salamat po. Kailan kayo tayo magiging judge? Mail in SG Singapore. FW from Singapore, I will support. No remittance for that week. Huwag niya galitin lalo mga FW dahil malaking impact sa ekonomiya ang pag-skip ng padala namin. Salamat po. Pinky Batalyer, si Attorney Vic, hindi ako panatag sa kanya kasi bakit di siya pinakialaman ni BBM. Dating abogado ni BBM yan eh. Judith Di Castro Di Masaka. Judith, mga Batanggenyo, LA. Oh. Rodolph, pagsalud. Attorney Toto, hindi ba sinabi mo noon na illegal ang pag-aresto kay Kibuloy? Illegal din po yun. Kasi nakikita ko kung nag-aresto. Ang problema lang, si Kibuloy, sabi niya hindi daw siya na-aresto. Sabi niya sumuko. Ay, wala tayong magagawa doon. Kung yan ang sinabi mo, hindi na matutuloy ang pag-illegal. So, Del Tinusas, regarding sa ginawa ni PBBM, ito ang naging petsa ng kanyang downfall. Like father, like son, ang mangyari dito after this, no to all Marcos and cohorts na po. Vivian Sarimo, yan ba ang magandang ehemplo ng mga DDS supporter? Well, call it as a bad example, pero hindi natin maialis ang katotohanan, Vivian, na marami sila. Okay? Ramil Vergara, solid DDS straight. Good morning, Dr. Toto Tirador. Beverly Ong, hi, and really, pera nila yung ginagamit nila. Kaya wala kang kapangirihan sa kanila. Roy Bagamasgad, may territoriality po tayo. Attorney, ang krimen sa ibang bansa nangyari ay hindi sakop ng batas ng Pinas. Rodolfo Agsalud, ngayon sinasabi mo naman na illegal ang pag-aresto kay Duterte. Yes, illegal ang aresto kay Duterte kasi nga hindi dinaan sa korte. Ganun, okay? Dapat idaan sa korte. At tanging korte lamang ng Pilipinas makapagsabi kung sino ang arestohin sa Pilipinas. Okay? Ramil Vergara, ang iboto na huwag iboto na number 83 OFW party list. Bakit naman huwag niyo boto? OFW yan eh. Kasama niyo yan eh. John Patulot, bigyan mo ko ng isang isyo kasi titirahin natin mga party list na dapat hindi iboto. John Patulot, kahit hanggang matapos ang eleksyon, huwag na mag-remit ang mga DDS. Iwan ko, kalat pa hanap ayuda. Tingnan sa ayuda, wala na may bibigay ayuda, ubos na yung pera ng pamahalaan. Ramil Vergara, number 83 of the party list, anti-Duterte yan. Ganun ba? Henrita Bunian, blessed day watching from Toronto. Vivian Sarimo, bakit hindi isipin ang pag-unlad ng bansa at pagbagsak ang epekto? Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Toto, Engineer Toto, bunyog katotohanan, kausing mabuhay. Vivian Sarimo, mga bayad utang lang nangyari sa dalawang partido, Engineer Toto, ganun ba? Yung nga, sila lang dala-dalawa, wala na yung ibang mga partido natin. Henrita Bunhon, backfighter, BBM, sus, walang sportsmanship. Okay, Noy Firmasi, ikaw ang Proleni at si Guanson na patas magkomentaryo, vlog, kaya kahit papano nakinig po kay sa ibo. Salamat po, Noy. Ramil Vergara, Dr. Toto, dapat kayo po sa Kongreso kasi kayo matalino. Hindi naman tayo pinayagan ng kumilik. Wala tayong magagawa po. Philip Segalia, good morning, Sir Doc Engineer. Taparan, Eliseo, oy, Kaili, iba dyan sa Canada ka. Iba po kayo, lagi kayo ng katotohanan. Dapat ibalik po muli sa inyong lisensya bilang abogado sa katotohanan. Mabuhay po kayo. Salamat po, Sir Eli. Tapos Rodolfo Agsalud, Atty. Toto, Vivian Sarimo, naku, madali ang solusyon dyan. Engineer Toto, ibalik si Duterte at suko sa korte. Ganun nga sana. Hannah Kermi, good day po. Late day, Vivian Sarimo, at least. Mamerto Lawrence, noon magtatanong ka, bakit 40 lang ang kinaso? Ngayon, iba na, sinasabi mo, Toto. Bakit?
Bakit ano pang iba? Hindi kita maintindihan po. Hindi ko maintindihan. Pakiulit ng tanong at pakisabi ng klaro kung ano po yung issue niyo sa akin. Huwag kayo magalala. Hindi po ako nagagalit. 8:15, 75 channel. Better One, meron din dito sa Taiwan. Sa Sunday, may rally din sa Taiwan. Zero remittance din. Ako. Ferdinand San Juan, katayuan ng inang bayan ang ating isipin, hindi yung palpak na politiko. Panahon na para iboto ang mga kandidatong oposisyon. Dapat nga, lahat ng oposisyon, iboto niya, please lang. Roy Bagamasbad, attorney, kahit na sa board exam ng criminologist, pwede ba magamit? Wag lang kay Attorney Claire Castro, ibabagsak ka sa exam. Ay, sa tingin ko, hindi naman. Kung gusto nyo, magli-lecture din ako ng basic lecture lang para sa mga kukuha ng criminology exam. Melanie Llamera, simula ngayon, once a month na lang ako magpadala, di na every week. So, Bobby Cortez, good morning, Dr. Toto, ako si Legal Minds Expert. Salamat po. Vivian Sarimo, Pepito Duran, tapos Keep Calm, tapos Anthony Rocamora, Cecilia de los Reyes, it is true during the Marcos regime, when even Jaime Marcos was encouraging Filipinos to go abroad. Why? Wala na kasing trabaho sa Pilipinas. Rogelio Tapado, GSA is this channel pro DDS, hindi pro DDS ito. Pro sa lahat. Laban GDS, laban kay BBM, at kung sino po ang kakampihan ko, kung ano ang katarungan, kung ano ang batas na sinasabi na batas na dapat sundin. Kaya ang mantra ko, Duralex, Sedlex, yan po ang aking mantra. Yoprenyo Taduran, Doktor, pakibigay status doon sa kaso, file mo Rimarawi. Ay, nakapag-file ko nung isang last week ng petition sa motion sa ombudsman na i-desisyon na yung kasong sinampa ko. At kung hindi pa sila mag-desisyon, pupunta po ako sa Supreme Court at utusan ng ombudsman. Sa Antero Guzman, mabuhay ka katuto, may prinsipyo ka po, mabuhay po. Salamat po. Jan Suarez, mga Pilipinos, this is not politics anymore. Wake up na. This is for the future of our country. Maraming salamat po sa lahat at isang magandang umaga po sa lahat sa inyo. Mga kababayan ko, mahal ko po kayo lahat. Mapapro BBM ka man, mapapro DDS, kahit hindi ka makalini ka, mahal ko po kayo lahat. Ay, sa akin ang hinihiling, intindihin nyo lamang, ako po hindi sa tao nakatingin, kundi sa batas na sinasamantala ng bayan ang aking mata nakatingin. Salamat po.